So, magandang umaga ulit sa bawat isa. Tayong lahat tayo nagstayo. At bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Yung may sigla na palakpak. Woo! Yung masaya. Woo! Amen! Ayan. Ayan. Sige po, umpisan nga po natin magpasalamat sa ating Panginoon ngayon. Bigkasin po natin yung mga bagay na naranasan natin na kabutihan ng ating Diyos. And let us give Him all honor and glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa pag-iingat, biyaya, pagpapala, proteksyon, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal, O Diyos, sa kalakasan na aming patuloy na naranasan sa inyo, Panginoon, sa bawat araw, bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Katunayan kami po, O Diyos, muli nakatayo sa inyong harapan, Panginoon, bilang sa pamilya. Sama-sama po kami, O Diyos, na magpupuri, magpapasalamat, ibabalik sa inyo, Panginoon, ang karangalan at pagsamba, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na punin mo ang aming puso na may kagalakan na nag-uumapaw sa inyong trono, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na maranasan namin, Panginoon, ng patuloy na pinupuno mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong kaluwalhatian sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord, for this day, for this wonderful day, Lord God. Salamat sa mga pamilya namin na kasama namin ngayon o sa mga pamilya namin hindi namin kasama ngayon. Alam namin na Ikaw ang nag-iingat sa kanila, Ikaw ang nagpapala sa kanila. Salamat sa mga pagkain na sa aming hapag, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Salamat sa pag-iingat kapag kami pumapasok sa school, nagtatrabaho, Panginoon, o nasaan mang lugar, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Salamat, Panginoon. Maraming bagay kaming ipagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Kulang ang mga sandali ito, Panginoon, upang ibalik namin ang wagas na pasasalamat, Lord. But God, because of your faithfulness, Lord God, your loving kindness, we're here. Because of your amazing grace, Lord, narito kami, Panginoon, at patuloy kami magsasaya, magdiriwang, at patuloy, God, na itatangal ang pangalan. Maupo po kayo, Diyos, sa kalagitnaan ng aming pagsamba, tanggapin ang aming mga papuri na maging mabagong samyo sa inyong harapan sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Thank you for the joy, Lord. For your joy is our strength this morning. Hallelujah. Come on, let us declare God's goodness. This is the day that God has made. Woo! Oh, oh, oh. Woo! Come on. Samahan nga natin ang palakpak at pajak ng paa at pagkembot ng bewang. Woo! I've got joy. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy. See one more time. I've got joy. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Let us declare today. Come on. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Yes. Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm
not sing of your praises even when troubles come? Yes! Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. Now I won't afraid anymore. When the world comes foolish, you come freedom. Now I won't hold back. Everybody else say, I've got joy in the morning. Come on! Joy in the evening, you keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy in the sunshine. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Let us hear it from the top. Come on, declare. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the world goes foolish, you come freedom. Now I want everybody, come on, dance. Say, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy in the sunshine. I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy. Let us all declare this joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy. Can we declare it this morning? This joy in our hearts. Sabay-sabay tayo. Come on. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart. Louder, come on, say, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. One more time, I've got joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Say, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy. Let's sing, I've got joy, 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 joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, declare, I got joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. One more time, sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Say, God my Savior.
worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Oh, glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sing God, my Savior. God, my Savior. God, my yes, come on, let us sing living. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Say, God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Come on, say Yes, He every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Oh, we sing hallelujah to your name, God. Sing hallelujah to our God. Oh, glory, hallelujah is to our God. Every praise sing hallelujah to our God. Sing hallelujah. Hallelujah Oh, to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our one more time, come on, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Oh, glory, hallelujah to our God. Every praise say, every praise is to our God. Oh yes, we declare Jesus, you are Lord, you are God of the whole world, Jesus. We declare you are God, your majesty, your power, your glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we give you praise. We give you honor. Salamat, Panginoon, dahil mapagkakataon kami ideklara ang inyong kabanalan at kadakilaan sa lugar na to, Panginoon. And we will continue to celebrate, Lord, your goodness. That's why we have joy. Joy down in our hearts, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. As we celebrate this season, the Feast of Lights, God, to the dedication of the temple, Panginoon, na celebrate ni Jesus, we celebrate the Feast of Lights, and we declare, Lord, that you are the light of the world and the light of our lives, Jesus. Thank you, Lord, that you've given us light, that you've taken us from darkness into your marvelous light. Kaya patuloy kami nagpupuri, Panginoon. Tinataas ang iyong kadakilaan. Kaluwalhatian. Oh, 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 give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing one more time from the top. You give light. You give light. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are
So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, you give life. Oh, Jesus. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You are great, oh Jesus. Oh, we pour it out our lives before you. We pour out our praise. You give life. You are love. You Bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out Yes, we our pour out our praise to you, Lord, because you are worthy to receive all glory and honor and all power and majesty, So we Jesus. pour out our praise. Oh, it's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only.
let us lift our voices, declaring He's worthy. Oh, worthy you are. Worthy you are, worthy you will be forever. Come on, sing it again. Yes, you are worthy. Worthy you are, worthy you are, worthy you will be forever, Yes, you are worthy to be praised. You are worthy of all honor and glory and power and majesty. For you alone are God. You alone are Jesus. Thank you for your promises. Thank you for your faithfulness. Thank you for your loving kindness. Oh. You deserve all the glory and all the honor, God. All the praises, the majesty, the power, dominion, authority. You deserve all the glory, God. Yes, you are great. You are great. You are awesome. You are wonderful. You are glorious. My victorious God. As you continue to come before your throne, Lord, in prayer, hear our cries. Hear the plea of your people this morning, God. At patuloy, Panginoon, nagpapakumbaba kaming lalapit sa inyo, Panginoon. Kung panalangin ang aming bansa, ang Israel, at ang pamilyang ito, Panginoon. Thank you for your favor, God, for your grace, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Yes, we worship you. We continue to praise God. Oh, we bless your holy name, oh Lord. We worship you. We exalt your holy name. Oh God, we thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na patuloy ka, oh Lord, na kumikilos sa aming mga buhay. Oh, we exalt your holy name, oh God. You are worthy to be praised, oh Lord. Karapat dapat ka, Panginoon, na sambahin sa iyong mga anak. Lord, we exalt your holy name. You are our Jehovah Rapha. You are our healer. Lord, salamat for you are our Jehovah Jireh. You are our provider. Lord, we thank you. Sa umagang ito, Panginoon, ilalapit, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Ay panalangin po natin ang ating bansang Pilipinas na patuloy ang Diyos kumikilos sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa mga sitwasyon na nangyari sa ating bansa. Patuloy po tayong manalangin sa mga propesiya na ating narinig saka ang Diyos mag-spare sa mga calamities sa ating bansa. Salamat po sa umagang ito. Patuloy po tayo nga manalangin sa ating bansang Pilipinas. Oh, hallelujah, hallelujah. Give you praise, give you honor. Oh, Shandara Bukorara Baba Korara Bahandi Kididigara Bukorara Bahandi Kididiara Bukorara. Panginoon, patuloy naming pinapanalangin gaya po ng Pilipinas, Panginoon, at gaya po ng Israel, Father God. We continually pray for the two nation, Father God. Panginoon, patuloy mo, let your great aliyah, Panginoon, especially sa mga Israelitang ito, Panginoon, to know you, Jesus, to know you, Christ, who's Yeshua, Mashiach in their life, Abba, Father, Panginoon. Let the spirit of salvation, let the spirit of love, let the spirit of your power, Panginoon, be manifest sa bansang Israel, Father God. Panginoon, ang iyong bansa, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, ma-establish sa bansang Israel, Abba, Father. Panginoon, patuloy namin dinideklara, ang bansang ito ay
susunod sa iyo. Let your will be done and let your kingdom come upon the nation of Israel, Abba Father, Panginoon. Especially sa mga Israelita, Panginoon, sa buong mundo ay babalik sa kanilang bansa to know Jesus Christ. Let your great aliyah upon their life, Abba Father. Kung saan man po sila sa buong mundo, kung saan man po sila sa lugar na to, Panginoon, we declare let your divine encounter upon their life, Panginoon. Dadalawin niyo po sila sa kanilang panaginip, sa kanilang vision, Panginoon, kung saan man sila, Panginoon, dadalawin niyo po sila, Panginoon. Let your divine encounter upon their life. Open their eyes, open their ears, open their mind and heart, Panginoon, to know Jesus Christ. What the truth, what the love, what the hope, what the life upon the life of Jesus Christ, upon the Israelite, Panginoon. Ang bansang ito ay sa iyo, Panginoon, at dinideklara din po namin ang kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Let your divine strategies, Panginoon, na pamunuan ng bansang Israel, Abba Father. Panginoon, patuloy naman ikaw ang gumabay sa kanya. Give him more wisdom, give him more knowledge, Panginoon, sa kanyang pamumuno sa bansang ito, Panginoon, na ikaw lang ang iyong kalooban, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaharian, Panginoon, na maghari sa bansang Israel, Abba Father. Panginoon, dinideklara din po namin ang iyong protection. You let your divine protection upon the nation of Israel, Father God, Panginoon, that no weapon formed against shall ever prosper against the Israel, Father God. Panginoon, hindi mo sila pababayaan, ni iiwan man. You never leave them nor forsaken, Panginoon. At patuloy mo ang bansang Israel ay pagpalain mo, Panginoon, to all their resources, to all their economy, to all their needs, Panginoon. Your Jehovah Jireh, Abba Father, the great provider of their nation, Panginoon. Increase every economy of the Israel, Panginoon. Patuloy mong let the spirit of breakthrough, Panginoon, sa kanilang bansa, sa kanilang teknolohiya, sa kanilang turismo, sa kanilang ekonomiya, Panginoon, palalaguin mo. There will be new discovery sa bansang Israel, Father God. Patuloy mo ang pagpapala sa bansang Israel, especially sa mga Israelita, sa mga Hudyo, sa mga Hebreo, Panginoon. We declare and decree, Father God, ang iyong pagpapala, bubuksan mo ang iyong kapangyarihan para pagpalain ng bansang Israel, Abba, Father. And also we declare, Father God, sa mga young people, to all the senior citizens, to all the young people, Panginoon, that dinideklara ko po, Joel 2:28, there will be encounter in their vision, there will be encounter in their dream, Father God, to know Jesus Christ, Father God. At dinideklara din po namin, let your divine discipline, Panginoon, let Ephesians 1 verse 6, Panginoon, to obey their parents, obey their mothers, obey their father, Panginoon. Among young people na to, there will be the next generation of their place, Panginoon, their country, Panginoon. Patuloy mo ang bansang Israel ay sa iyo. Ang mga Israelita sa iyo, Abba, Father. Patuloy mo ang bansang ito sa lahat ng nangyayari sa kanila. There will be victory. There will be successful sa kanilang ginagawa, Panginoon. Na ikaw lang, Diyos, na mamutawi, ikaw lang mahitanyag, ikaw lang maluwalhati, ikaw lang mapasalamatan sa bansang ito. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. God, we worship you, we exalt your holy name, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. We declare peace in Israel in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We bless Israel in the name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord, na sa lahat, Panginoon, na sa mga salita na lumabas sa bibig ng aming kapatid. Lord, salamat na ito po, Panginoon, ay nangyari na sa bansang Israel. Thank you, Lord Jesus, sa kasagutan ng aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, patuloy po tayo na manalangin sa ating mga kapatid. Maghawak-hawak po tayo ng kamay at ipanalangin po natin kung ano po ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, we praise you. We praise you, we glorify your holy name, O God. Salamat po, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga kapatid. Salamat, Lord, na patuloy ka, Panginoon, nga magbigay ng kalakasan. Lord, salamat sa pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, anuman, Panginoon, nga mga karamdaman, Panginoon, sa mga anak. Lord, salamat. Patuloy ka, Panginoon, nga magagamit
Kananaylina, Panginoon, sa aking mga kapatid. Lord, dito sa church, salamat, Panginoon. Ang pagpapala, Panginoon, ibigay mo sa mga kapatid. Lord, we praise you. We exalt your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagbigay mo ng kalakasan, Panginoon, pagpapala, financial, physical, material, spiritual. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na binigay mo sa mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Oh, we worship you. We worship you. We worship you, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. Salamat po, Panginoon. Salamat, oh God. Hallelujah. We worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, nga magagamit sa iyong mga anak. Patuloy ka, Panginoon, nga kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Lord, salamat sa pagpapala, financial, physical, spiritual. Lord, salamat sa pagpapala na binigay mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat sa divine protection. Salamat, Panginoon, na patuloy ka, O Lord, na magagabay sa iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen and amen. Sige, salamat po sa Panginoon. Amen. Let us continue to greet one another as we declare na ang kagalakan ng Diyos ay magumapaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Woo! Come on, let us greet one another. Bless one another. Hey! I got joy in the morning, joy in the evening. You get me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Amen. Ayan, makapo na po tayong lahat. Hallelujah. God is good. Hinayman. God is good. All the time, God is good. Salamat po sa Panginoon na binigyan tayo ng privilege na makarinig na naman sa salita ng Diyos. Sa umagang ito, sino po ang nagagalak na naka-attend sa ating pagsamba sa umagang ito? Salamat po na ang kalakasan, kaligtasan, proteksyon binigay ng Panginoon sa bawat isa. So sa umagang ito, wala pa rin ang ating mga nanay at tatay, but meron tayong special na preacher sa umagang ito. At ang Diyos talaga ang nagagamit sa ating preacher, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng proteksyon, at sa desire sa kanyang puso. Sa umagang ito, hindi na natin patagalin ang ating speaker sa umagang ito. Walang iba ang ating kuya ng Sangang Daan, Kuya Raymond de la Rosa. Palakpakan po natin. Good morning! Yan. So sila Nanay Ana at Tatay Bing ay nasa, saan nga sila? Vietnam. Yan, namamasyal sila ngayon. Sarap na. Pero sa susunod, syempre bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga nanay at tatay na mag-enjoy. Amen? Kaya sa susunod si Kuya Jason naman. Hindi, ang magsasalita dito sa harap. And so good morning.
Good morning. So, siguro before everything else, let's pray. Father, we thank you, God, for this morning, Lord. Thank you, Panginoon, for this opportunity again, oh God, that you have given to each and every one of us. Oh Lord, once again, to glorify you and magnify you, oh God. Maraming salamat, Panginoon, for guiding each and every one of us towards this place ng maayos, oh Lord, at ligtas, oh God. Ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy na gamitin niyo po ang inyong lingkod at kayo po ang patuloy na maitaas. Hide me under the shadow of your wings, O God, and may you continue to be seen in my life, O Lord. Continue to pour out your knowledge and wisdom upon each and every one of us and upon me, O Lord. At hayaan niyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kayo po ang mapapurihan at maitaas. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, we praise you. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen and amen. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 8. Yan. So ang sabi po dito, so nandiyan na pala. So Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Sino po ang life verse? Itong Joshua chapter 1 verse 8. Amen. So marami po sa atin ang life verse po itong Joshua chapter 1 verse 8. And it's very important po, di ba? Na sabi nga po doon na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay dapat i-meditate natin day and night. Amen? Hindi po sinabi doon na day or night. Sabi po doon day and night. Diba? Walang choices yon. Hindi pwedeng sa umaga lang, hindi pwedeng sa gabi lang. Umaga hanggang gabi, dapat minimeditate natin ang salita ng Diyos. Nagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang basta-basta basahin. Diba? You continue to read and read. Diba? Kasi minsan, pag nagbabasa tayo, sa una lang natin, sa una hindi pa natin naiintindihan, diba? Pero kapag paulit-ulit natin binabasa, may revelation na binibigay ang Diyos. Amen? Amen. So with that, I'll be sharing five common things. 5 bagay na madalas naririnig natin dito habang namubuhay tayo dito sa mundong ito. So there are 5 things na madalas naririnig natin sa ibang tao na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. So ito po, kasi there are things, di ba, na tinuturo. Papatayin ko lang po isang. Merong mga bagay na tinuturo sa atin na minsan, lalo na sa mga teachers natin, di ba? Minsan hindi natin napapakinggan, di ba, sa mga estudyante or dun sa mga nag-aral dati, di ba? May mga tinuturo ang mga teacher natin na minsan dahil hindi natin naintindihan, hindi na lang natin sinusunod. Sino po nakaranas nun? Ako lang? Babait nyo. Amen. Ayan, meron na. 2 na kami. So, kasi tulad ko po, nung ako po ay nag-aaral, may mga sinasabi yung mga teacher ko na, lalo na nung college, may mga tinuturo sila na hindi ko naman masyado maintindihan. So, ngayon, nagpagawa sila ng assignment. Dahil sa hindi ko naintindihan, hindi ko na ginawa. Ang masama pa nun, nangopya na lang ako sa kaklase ko. Pero wag niyo pong gagawin yun sa mga nag-aaral pa. Wag niyo masama yun nangongopya. It's only by the grace of God, kaya nakagraduate ako. Pero may mga ganung pagkakataon. Even sa mga magulang natin. Minsan may mga sinasabi yung mga magulang natin na huwag mong gagawin yung ganito. Huwag mong gagawin yung ganyan. Anong ginagawa natin? Mas lalo pa natin ginagawa yun, di ba?
Kasi out of curiosity, bakit kaya sinasabi ni nanay, ba't kaya sinasabi ni tatay na wag na akong lalabas kapag gabi, wag na ako maglalaro kapag gabi? Nandito lang naman ako sa may tapat ng bahay namin. Nandito lang naman ako sa bakuran namin. Bakit kaya nila sinasabi? Out of curiosity, ang mangyayari, dahil sa naisip natin yung, bakit kaya? Ano kaya pwedeng mangyari? Gagawin natin. Ngayon, ginawa natin, nung mga bata pa tayo, naglaro tayo, gabi na, gano'n. Hindi natin nakita, may bato. So, nadapa tayo na nasugatan tayo. Tapos, pag uwi mo pa, papagalitan ka pa ng magulang mo. Sasabihin sa'yo, hindi ka kasi nakikinig. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang maglalaro ng gabi na. Ayan tuloy, nasugatan ka. Yan. Hugasan mo yan. O pagalitan ka pa, nasugatan ka na, napagalitan ka pa. So there are 5 things na yung mundo ay tinuturo sa atin. Pero alam natin na ito hindi naman tinuro ng Diyos. Let's go to number 1. So para pumaano natin. Number 1 is, so ito po kasi yung title, Jesus did not teach that. Alala ko, buti na alala mo. Thank you. So number 1, ang sabi po ng mundo is believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. Huwag kang panghinaan ng loob, kaya mo yan. Madali lang yan, kaya mo yan. Sa mga pamangkin ko po noon, kunyari, bibili po sila sa store o kaya bibili po sila sa mga fast food. Mag-order. Nahihiya ako. Kahit ako nung bata ako sabihin, nahihiya ako, ayoko dyan, ganyan. Sabihin sa akin na magulang ko, kaya sasabihin ko sa mga pamangkin ko, hindi, kaya mo yan. Madali lang yan. Sasabihin mo lang ganito, ganyan, ito lang order mo sa babahid ka tayo. Ganun lang yun, kaya mo yun. Diba? Pero minsan, out of naiisip natin yun, ay, kaya ko naman pala. Ang nangyayari, nagtitiwala na tayo sa sarili nating kakayahan. Di ba? Sabi po, there is a place of legitimate confidence in our abilities. Merong lugar or merong place, lugar sa puso natin na confident tayo sa ating mga kakayahan. Ano yung mga bagay na yon? Tulad na lang sa mga bagay na sa decision making. Sa pagpili sa isang bagay. Diba? May pagkakataon na alam natin sa sarili natin, ay, mas maganda ito na lang yung bibilin ko. Ay, mas importante ito. Mas kailangan ko to. Without knowing na, eto ba talaga yung kailangan mo? Eto ba talaga yung gagamitin mo? Eto ba talaga yung para sa'yo? Diba? Minsan sinasabi natin, ay, simple lang yan, chicken feed. Diba? Sinasabi, chicken feed, easy lang yan, madali lang yan. Simple lang yung bagay na yan. Diba? Di naman ganun kahirap yan eh. Minsan gagawa ka ng assignment. O kaya gagawa ka ng report. Dahil naisip mo na madali lang yan, simple lang yan, hindi naman mahirap, minsan ang nangyayari na na-develop sa atin yung manyana habit. Mamaya na lang, madali lang naman yan. Ay, bukas na lang ng umaga yan bago ko umalis. Madali lang yan. Sino nakaranas na ng ganon? Ayan, at least merong iba sa amin na nakaranas. Kasi naisip natin na pwede ko namang gawin mamaya yan. Madali lang naman yan. Ay, simple mathematic. Kayang-kayang isolve yan mamaya. Dito na lang muna ako, magsiselfone na lang muna ako, manonood na lang muna ako. Di ba? May mga ganun na ginagawa. Inaantok na ako eh. Madali lang naman. Sige, bukas ko na lang umpisan yan. Nanonood muna ng TikTok, mag-Facebook muna ako, mag-scroll muna ako. Ang tendency, dahil sa na-develop sa atin manyana habit, at dahil alam natin sa sarili natin na kaya natin yun, ang nangyari, dahil tinanghali ka ng gising, hindi mo na nagawa. Nagmadali ka na lang.
Or dahil alam mong madali lang naman yung report na yan, hindi mo napansin, meron palang komplikadong bagay na dapat gagawin. Ay, ba't di ko ba nagawa ito? Na-develop yung sa sarili natin na maniwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. Pero mali. Sabi po doon, dapat our ultimate trust cannot be in ourselves alone. Oo, totoo na kaya mo yan. Oo, totoo na madali lang yan. Oo, totoo na matalino ka. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon dapat iatay mo yung tiwala sa sarili mo. Sabi po doon that the Bible teaches that we should trust in the Lord rather than our own understanding. Sabi doon sa Proverbs chapter 3 verse 5, di ba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Kasunod pa nga yan eh. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Trust in the Lord. Sa Diyos tayo maniwala. Huwag tayong magtitiwala sa sarili nating kakayahan. And when you offer to God your trust, when you offer to God whatever your plans, idedirekta ka ng Diyos sa tamang way. Amen? Amen. Sabi, di ba, may mga pagkakataon sa mga scripture sa Biblia, yung mga great man of God, hindi sila basta nagtiwala sa sarili nilang kakayahan. Like for example, si Abraham. Si Abraham ay, bago siya naging Abraham, ay Abram muna siya. Tama? Amen? Ang sabi sa kanya ng Diyos, umalis ka dyan sa lugar na pinamamahayan mo ngayon at pumunta ka dito sa lugar na to. Bakit naman, Lord? Okay na ako dito. Ang sarap ng buhay namin. Mayaman kami. Marami kaming mga ari-arian. Kumikita kami, may negosyo kami. Pero bakit pa, Lord? Okay na ako dito. Diba? Tayo ba kapag sinabi sa atin ng Diyos na iwanan mo yung negosyo mo, bitawan mo yan. O kaya, umalis ka na dyan sa trabaho mo, dadaling kita sa ganitong lugar at mamahagi ka ng salita ng Diyos. Susunod ba tayo? Baka ang question ng iba sa atin, ikaw ba yan, Lord? Lord, ito lang yung source ng income ko. Ito lang yung source ng pamumuhay ng pamilya ko. Bakit ko bibitawan to, Lord? Pero when you believe in God, when you trust in God, walang patumpik-tumpik na sabihin natin, yes, Lord. Yes, Lord, di ba? Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. When we put our trust in God, susunod agad tayo. Si Joseph the dreamer, siya ay, di ba, yung binenta siya ng mga kapatid niya, hanggang sa nakulong siya, hanggang sa nag-interpret siya ng dream, hanggang sa naging kanang kamay siya ni Pharaoh. Pwede niyang sabihin yun na, ang galing ko. Biruin mo, galing ako sa kulungan, naging kanang kamay ako ng presidente. Galing ko talaga. Pero hindi niya ginawa yun. He acknowledges God. Diba? Sa kanya nanggaling yung salita na, the devil may meant it for good. For evil, but God meant it for good. Amen? Si Moses ay isang tao na mahiyain. Pag nagsasalita siya, medyo nauutal-utal siya. Yun yung isang tao na proof na medyo mahina yung confidence niya. Yung nahihiya siyang tumayo sa harapan. Ako mismo sa sarili ko. Noon hanggang ngayon, nahihiya ako at medyo natatakot pa rin ako pag tatayo dito sa harapan. Pero salamat sa Diyos, He gave us the courage. Pero si Moses noon, haharap siya sa milyon-milyong Israelita. Haharap siya dun sa paraon, sasabihin niya, palayain mo yung mga tao ko. At sasabihin niya dun sa mga tao, sumunod kayo sa akin. Pero yung milyon-milyong tao, sasabihin mo, mag-isa ka lang, sumunod ka sa akin. Sino maniniwala sa'yo? Sino nag-appoint sa'yo para pasunurin kami? Pero when you trust in God, He will give you the confidence. He will give you the authority. He will give you the power. Amen?
Si Moses, nung pagkakataon na yun, sumunod siya sa Diyos, yung 10 plagues ay nagawa niya, hindi dahil sa kakayahan niya, o hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. God uses him and he has been encouraged by God. Karoon siya ng tiwala sa sarili niya dahil nagtiwala siya sa Diyos. One more example that we should put our trust in God. Si David. Si David ay isang bata lang, maliit lang yan. Sino yung kinalaban niya? Si Goliath. Si Goliath, gano'n daw kataas, sabi ni Tay Bemboy, is 9 feet, 9 inches. Ikaw na isang bata, sabihin natin na hanggang dito ko lang si David. For example, ako, kasing laki ko na lang si David. Hindi kasing taba ko, kasing laki ko lang. Si David ay ganito lang kalaki, pero ang kalaban mo ay 9 feet, 9 inches tall. Sinong bata ang may lakas ng loob at may tiwala sa sarili na labanan ng isang higante? Sige nga po sa inyo, sinong may lakas ng loob humarap sa isang higante? Wala, di ba? Kahit ako, hindi ko kaya, natatakot ako. Higante yan eh. Yung kamay niyan, isang ganun lang, tatalsik na ako eh. Pero ang ginawa ni David, dahil alam niya sa sarili niya na meron siyang Diyos na pinaglilingkuran at ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay mas malaki kaysa sa higante na yon, meron siyang tiwala sa Diyos na kaya ng Diyos na patumbahin yung higante na yon. Sa isang tirador, 5 bato, tingin nyo kayang patumbahin ng isang higante? Masasaktan yun, tatamaan yun, masasaktan, oo. Pero sa tirador na yun at mapapatay mo yung isang higante na yun, sino makakapaniwala nun? It's only by the grace and mercy of God. And the power of God is moving through David that time. Tayo, sa panahon natin ngayon, may mga higante tayong pinagdadaanan. Amen? May mga problema tayo. May mga sitwasyon sa buhay natin na akala natin hindi natin kayang patumbahin dahil napakalaki ng problema na yan. Pero when we put our trust in the Lord, sabi dun sa Proverbs chapter 3 verse 5, with all our heart, and we do not lean on our own understanding, di ba? When we offer it up unto the Lord, He will give us the power, He will give us the ability, He will give us the capability to put down those problems, to put down those giants. Sabi ni Jesus, di ba? Even if your faith is just like as small as a mustard seed, kaya mong sabihin sa mountain na yan, move. Faith and trust in the Lord is the key. Amen? And amen. Sabi po doon, anyone that has been called by God is called to do a great thing. Hindi ka tatawagin ng Diyos para gawin ang isang bagay na napakaliit lang. God will call you to do something great. And you will do that not because of alam mong kaya mo, but because you know that God has called you to do it and God will help you do that thing. And you will be an encouragement sa ibang tao. Mahihikayat yung ibang tao dahil sa kakayahan mo. Dahil sa kakayahan mo na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Yung mga musicians na tumutugtog dito, yung mga kumakanta dito sa harapan, akala nyo ba magagaling yung mga yan nung una pa lang? Yung mga kumakanta dito sa harapan, sintonado yan nung una. Ay, hindi ba? Sorry. Judgmental lang ako. Sabi noon kay Kuya Edward, hindi daw maganda yung boses niya na nag-uumpisa pa lang daw siya. Kahit ngayon. Si Jason, nung una, pag narinig niya yung kumanta, yan ang patunay na merong grace at mercy ang Diyos.
Kasi alam niya sa sarili niya na, this is my desire, Lord, to worship you. And if that desire is a key to glorify and manifest God, kahit sabihin sa sarili niya, "Ay, hindi ko kaya, Lord, or sintonado ko, Lord." Pero if you are singing to God, di ba? He will make your voice beautiful as the voice of the angels. Amen, Kuya Jason? Amen. Di ba? Trust in God. Trust in God. Sabi doon, Jesus didn't say, believe in yourself. Ang sabi ni Jesus, believe in me. Open nga natin Kuya Jason sa John chapter 14 verse 1. John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. And when you believe in God and when you believe in Jesus, you know you can do great things. Because you're not doing it alone. You're doing it with God. Not just with God, but also for God. For Him to be glorified. Amen? That's why kapag sinabi ng mundo na maniwala ka sa sarili mo, wag kang basta-basta sumunod. Oo, maniwala ka sa sarili mo, pero mas maniwala ka sa Diyos na meron sa loob mo. Amen? Amen. Next, number 2. Ang sabi po ng mundo is, follow your heart. Sundin mo yung nararamdaman mo. Sundin mo yung puso mo. Madalas sa mga, sino madalas manood ng TV? Yung nanay ko, pag nanonood siya, sorry, example ko lang palagi yung nanay ko. Okay lang naman daw. Pag nanonood ang nanay ko, siyempre, hilig manood ng TV, nanonood ng mga teleserye. Di ba? Kaso nga, yung tinatanong ko, bakit kaya yung mga teleserye ngayon, bakit yung mga title, di ba? Ano yung mga kadalasan title? May lovers, basta ganun, tungkol sa pangangalunya, mga ganun. Ano yan? May lover's wife, na ganun. Bakit ganun yung mga title? Bakit ganun yung mga pinapalabas ngayon ng mga telenovela? Hindi ko naman po discriminate ang mga channel. Pero bakit ganun? Bakit hindi iba yung ipalabas sa mga TV, di ba? Yung mga pinopromote nila, mga hindi magaganda ngayon. Hindi katulad noon na yung promotion ng mga palabas, napakaganda. Yung parang yung mga palabas ngayon ay sinasabi na sundin mo yung puso mo. Sundin mo yung nararamdaman mo. Kahit na mali yan, sundin mo. Kasi puso mo yan, nararamdaman mo yan. Hindi ka pwedeng maging malungkot, kaya sundin mo yan kahit mali. Kahit na may asawa na yun, sundin mo. Pero, yun nga ba talaga ang tama? Di ba? It's difficult to find a TV show that does not promote the idea that the key to happiness and satisfaction is to follow our hearts. It feels somehow wrong. Hindi somehow Mali talaga. Na palaging susundin mo yung puso mo. The problem is that our hearts can lead us astray. Di ba? Sabi doon sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Si Jeremiah na mismo may sabi that our heart is deceitful. Ang Tagalog ng deceitful? Deceiving. Pwede kang lokohin. Pwede kang i-trick ng nararamdaman mo. And it is this desperately wicked. On the time that Jesus is leading His disciples or calling His disciples, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo,
not to follow their dreams. Huwag mo sundin yung ano mo, pangarap mo. Noon yung sa disciple ni Jesus. Nung tinatawag niya kanya mga disipulo. Sabi ni Jesus, huwag mo na sundin yung pangarap mo or even your passion. Yung mga disipulo ni Jesus, ano mga trabaho nila kadalasan? Mangingisda. Ang pagiging fisherman sa Israel noong mga panahon na yon ay isang napakagandang trabaho. Malaki yung kita. Kasi di ba marami ka nahuhuling isda. And that is one of their biggest source of income. Kung sinabi ng Diyos, ikaw ay presidente ng kumpanya, halika, sumama ka na sa akin, iwanan mo na yung kumpanya mo. Ganun yung sinabi ng Diyos sa kanyang mga disipulo. Disipulo ng ating Panginoon, si Matthew, tax collector. Pag tax, di ba, pera yan. Wala kayong nakukuha dyan. Pero sinabi ng Diyos, follow me. Jesus did not say that follow your heart. Sundin mo kung ano nararamdaman mo. Hindi sinabi yun ng ating Panginoon. Ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga disipulo, follow me. Di ba? He called them to leave their fishing businesses. Their biggest source of income. Sinabi ng Diyos, iwan mo yan. At sumama ka na lang sa akin, tara maglakbay tayo. Punta tayo simula sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng mundo at preach natin ang salita ng Diyos. Very promising. Katanggap-tanggap ba yung ganong sinasabi? Kung tayo siguro sa panahon natin to, halika, sama ka na lang sa akin, iwan mo na yan. Preach na tayo salita ng Diyos. Punta tayo dito sa mula Batanes hanggang Hulo. Mag-preach tayo ng salita ng Diyos. Maybe some of us will think, nasa tamang pag-iisip ka ba? Aminin natin sa hindi. May mga pagkakataon na may isip natin yan. Pero just as the disciples followed Christ, we should also follow Him and do what He has commanded to each and every one of us. We should only follow our hearts to the extent that they are aligned with God's heart. Susundin lang natin yung puso natin kung ito ay naaayon sa puso at isip ng Diyos. Kung ito ay naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Sabi ni Jesus, di ba? And sabi diyan sa Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso mo, yan yung lumalabas sa iyong bibig. Na minsan, kaya may nasasabi tayong hindi maganda, kasi anong laman ng puso natin? Hindi maganda. May laman na galit, may laman na poot, may laman na sama ng loob. Pero if your heart, kung ang laman ng puso mo ay si Kristo, what will come out to your mouth are blessings. Good things. Amen? Amen. Ang sabi doon, sabi ni Jesus, Jesus didn't say follow your heart. He said follow me. In Mark chapter 1 verse 16 to 17. Sabi ni Jesus, as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. Very promising na pangako. Natupad? Yes. Amen, di ba? When God has promised you something, He will give it to you. Pero syempre, dapat gawin mo muna yung prerequisite niya bago mo makuha yung isang bagay. Amen? And as
Jesus has said, follow me. Diba? Yung sinabi niya, nung may gusto sumunod sa kanya, if anyone who wants to be my disciple, sabi ni Jesus, he should take up his cross, deny himself, and follow me. And after that, oo, mahirap. Bubuhatin mo yung sarili mong krus araw-araw. I-deny mo yung sarili mo araw-araw. Ay, ako to eh. Mas galing ako eh. Pero ang ipapakita mo si Kristo, mapagkumbaba, mapagmahal, compassionate, merciful, yun yung ipapakita mo sa ibang tao. Madali ba? Minsan mahirap kasi napapairal sa sarili natin yung pride ng bawat isa sa atin. Pero kapag napagtagumpayan mo yon at sinunod mo si Kristo at sumunod ka sa landas na ibinigay ng Diyos para sa iyo, diba? Blessings will follow. Blessings will follow you. Kasunod na lang yan. Bonus na yan. When you follow God. Amen? Yan. So don't just follow your heart. Sundin mo yung sarili mo kung naayon yan sa salita ng Diyos. Pero the moment na hindi, don't follow your heart, follow God. Follow Christ. Amen? Next is, sinasabi ng mundo, ito maganda sinasabi ng mundo. Minsan, ito ay sinasabi sa mga merong identity crisis. Diba? Doon sa mga kapatid natin na gay and lesbian. Sinasabi, maging totoo ka sa sarili mo. Be true to yourself. Diba? Sinasabi nila yan palagi. Na kung minsan, kapag narinig natin yung isang bagay, maging totoo ka sa sarili mo, anong nangyayari? Hindi naman align sa salita ng Diyos. Nagiging totoo ka nga sa sarili mo, pero anong nangyari? Nagkakasala ka. And the concept of self, dun sa yourself, is your identity. And it is a complex and very not easy to pin down. Kasi yung sarili mo, minsan niloloko ka rin ng sarili mo eh. Ang pinakamatinding kaaway mo, hindi yung mga kaaway mo sa labas. Hindi yung mga naririnig mo sa labas. Hindi yung mga naririnig mo sa telebisyon. Hindi yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Ang pinakakaaway mo is yung sarili mo. Kaya nga dapat, sabi ko nga kanina, dapat we should deny ourselves every day. Kasi aawayin at aawayin ka ng sarili mo eh. Very contradicting yung sarili mo eh. Minsan, sinasabi ng salita ng Diyos, wag kang gagawa ng ganito. Pero sinasabi ng sarili mo, okay lang yan. Sinasabi ng salita ng Diyos, wag ka nakakain ng ganito. Sinasabi mo sa sarili mo, minsan lang yan. Minsan lang naman yan. Yan. Wag kang kakain ng hipon. Ba't napapatingin kayo? Wag kang kakain ng ganito. Sarap to eh. Minsan lang naman. Kinokontradict ka ng sarili mo. Di ba? And when we say to ourselves na okay lang yan, kino-comfort mo yung sarili mo na okay lang gumawa ng kasalanan. Which is wrong. When we are being true to ourselves, dapat ourselves makikita is si Kristo. That yourself is not yourself. Yourself is Christ. Amen? Our true self is the person that God has called us to be. Amen? Yung totoong sarili natin is yung sarili natin na tinawag ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos para magsalita dito sa harapan. Ikaw yun. Tinawag ka ng Diyos para mag-preach sa labas. Ikaw yun. Hindi sila, hindi siya, hindi kung sino-sino man, ikaw yung tinawag ng Diyos. And when God has called you, He will equip you. Palagi natin tatandaan na mas daig ng available ang able. Oo, kaya mo. Oo,
simple lang yan para sa'yo, hindi ka naman available palagi. Sinong gagawa niyan kung hindi naman ikaw? Magtatawag na lang ako ng available. At yun na lang yung i-equip ko, sabi ng Diyos. And when God equips that available person, yung tao na yon ay magiging isang powerful na tao. Not in the sense na kaya niya sa kakayahan niya, but in a sense that God will pour out His power, His Holy Spirit upon that person to manifest Christ. Amen. So when God has called you, and God, when the world has said that you should be true to yourself, ano ang dapat sagot? Sabi ni Jesus, Jesus didn't say that you should be true to yourself. Diba? Sabi dun sa sinabi ko nina, if anyone would come to me and want to be my disciple, he should let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Sabi dun sa Colossians chapter 3, verse 5 to 10. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanliness, passion, evil desire, and covetousness. Covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of the disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Di ba, nung tayo ay hindi pa na kay Kristo, may mga salita tayo na sinasabi natin na hindi maganda. Minsan nakakapagmura pa tayo noon. Minsan sinasabihan natin yung mga kasama natin ng hindi maganda. Di ba? Pero ngayon na kay Kristo na tayo, ano yung lumalabas sa mga bibig natin? Mga papuri sa Diyos. Good words, mga Bible verses. Kasi alam natin na hindi na tayo yung nabubuhay kung hindi si Kristo na. Di ba? Sabi dun sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. Sabi dun, this I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles in the futility of their mind. Hindi ka nalalakad tulad ng ibang tao, tulad ng pamumuhay ng ibang tao. Having their understanding darkened, being alienated from their life of God. Tayo kasi ay mga residente talaga ng heaven. Amen? Amen. Tayo ay mga alien lang dito. Mga visitors lang. Kaya dapat, ikaw bilang visitor dito sa mundong ito, hindi mo ipamumuhay yung ginagawa nila. Kasi meron kang sariling culture, which is the culture of heaven. Amen? Amen. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, that old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. And you put on the new man which was being created by God according to His likeness, in true righteousness and holiness. Na binago na tayo ng Diyos. That anyone that is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Tayo bilang mga Christian na, naniniwala sa Diyos at ang Diyos ay nasa atin. We are a new creation. Amen? Amen. That Jesus didn't say, believe in yourself or be true to yourself. That Jesus says that you should take up your cross, deny yourself daily, and follow me.
Amen? Amen. Number 4. Number 4 is, sabi doon is, you should live your truth. Sa mundong ito ngayon, naniniwala tayo na yung mga katotohanan ay yung mga nakikita natin. Sabi, di ba, may mga paniniwala tayo na to see is to believe. Tama ba? Sa ating madalas naririnig natin yun eh. Diba? But we cannot construct our own personal truth. We cannot easily construct yung mga nakikita natin. Yung mga, lalo na on this increasing technology, na minsan akala natin, nabalitaan nyo ba noon na merong kumakalat sa social media doon na meron daw na nasusunog na sasakyan. Kumakalat yun sa social media dati. May nasusunog na sasakyan. Ngayon, nakita na mga bumbero. Yung mga bumbero ngayon, pumunta sila doon kung nasa nasusunog yung sasakyan. Pagdating nila doon, wala man lang nasusunog ng sasakyan. Nasaan yun? Yun pala kagagawan ng AI. Na minsan yung nakikita natin sa social media, akala natin totoo na. Pero yung totoo pala, gawa-gawa lang yun. Iba yung nagagawa ng technology ngayon. Tama ba? Minsan yung isang hindi maganda yung itsura, napapaganda dahil sa AI, napapaganda dahil sa mga filter sa picture. Minsan may blind dating, nakikita doon sa blind dating, oy, ang ganda naman, o kaya ang gwapo naman ito. Blind date tayo, tara mag-meet up tayo. Nung nakita na, ikaw to? Babay na. Inalisan na agad. We should live our own truth. Anong sabi doon ni Jesus? Di ba? Basahin mo natin sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 4. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by themselves, by the prophets, has in this last day spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom all He has made the worlds, who being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Tapos John chapter 17, verse 15 to 17. Sabi doon, I do not pray that you should take them out of the world. Sabi ni Jesus, na nagpe-pray siya. But that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of this world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Diba sabi ng Bible, di ba? Sabi ni Jesus that pinagpray niya tayo that we should be sanctified by God's truth. Di ba? Sabi ni Jesus that we should not just live by our own truth. He said dun sa John chapter 14 verse 6 that I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me, which is Jesus. Hindi tayo pwedeng maniwala sa or mamuhay sa alam natin na katotohanan. But we should live on Jesus, which is the way, the truth, and the life. At minsan nakakasakit yung katotohanan. Yung mga katotohanan na akala natin hindi talaga yun yung bagay na dapat paniwalaan natin. Pero minsan nasasaktan tayo dahil yun ang totoo. Pero ang sabi ng Bible, the truth will set you free.
Oo, masakit talaga sa una. Ito na kasi naging comfort zone mo eh. Ito na yung pinaniniwalaan mong tama. Pero ang sabi ng Diyos, umalis ka dyan dahil hindi yan tama. Paniniwala mo lang yan. Pumunta ka dito, sundin mo ko. Dito ka. This is Jesus. Mahirap kasi komportable ka na dito eh. Sarap-sarap na higa mo, comfort zone mo na to. King size bed, naka-aircon, lifetime supply ng pagkain. Pero doon, anong gagawin mo doon? San-san ka matutulog? Wala kang permanenteng bahay. Pagkain mo, minsan tinapay, minsan isda, minsan gulay. Baka maging malnourished ako dyan. Pero prosperity is not just because of the material things. When you follow God, you will be prosperous. Not just with material things, but in every aspect of your life, pagpapalain ng Diyos. Masakit talaga maniwala na yung kinabibilangan natin, na akala natin ay totoo, ay hindi pala. Pero once we go on the process that we follow Christ, which is the true way, comfort follows. Diba? Blessing, comfort, peace, and everything, it follows when you follow Christ. Amen? Amen. And number 5, yung last. Sabi doon, sa number 5 is, as long as you are happy. Basta masaya ka. Okay lang yan, basta masaya ka. Yung kasiyahan, okay lang yan. Sige, mag-inom ka. Sige, magbisyo ka. Sige, gawin mo yung mga bagay na yan. Mag-drugs ka. Okay lang yan, basta masaya ka. Okay lang yan, mandaya ka. Okay lang yan, magpa-under the table ka. Magpasuhol ka. Okay lang yan, basta masaya ka. Yan yung sinasabi ng mundo. Sabi doon sa Mark chapter 8 verse 36, sabi doon, Jesus said, For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Sa ibang version, what does it profit for a man to gain the whole world and loses his soul? Biruin mo, nasa iyo na lahat. Malaking bahay, magandang asawa, mababait na anak, maraming kotse, sports car, mga 21. Pero, saan ka namumuhay? Namumuhay ka sa hindi maganda. Namumuhay ka nang hindi naayon sa salita ng Diyos. Oo, mayaman ka nga. Pansamantala mo lang hawak yan. Habang nandito ka lang sa mundo. Tandaan natin na hindi natin pwedeng dalhin sa langit ang mga kayamanan natin. Amen? So why do it? Bakit kailangan mo pang gawin? Yung hindi maganda. Kahit alam mo na hindi tama. Kasi komportable ka na. Nasasarapan ka. Di ba? Pero what if gawin natin ngayon yung mga pinagagawa ng Diyos dito sa mundong ito habang nabubuhay pa lang tayo? Alam natin na mahirap. Alam natin na hindi maganda. Alam natin na hindi madali. Alam natin na hindi tayo komportable. Pero pansamantala lang. Kapag umuwi na tayo doon sa ating Panginoon, what we will gain? Sabi ng Psalms, diba? In my Father's house have many mansions. So may pinaprepare ang Diyos na mansyon sa atin sa langit. Sa langit, hindi na tayo mahihirapan. Sa langit, hindi tayo magdudusa. Hindi tayo malulungkot. Puro saya at pagpupuri lang sa ating Panginoon.
there is a joy and satisfaction that can only come from a right relationship with God. Merong kaligayahan at satisfaction. Ano ba Tagalog ng satisfaction? Ano po? Kasiyahan. Merong kasiyahan, kaligayahan, at satisfaction na mararamdaman when you are in a right relationship with God. We are created to glorify God. Amen? And once we glorify God, we will experience joy in His presence. Amen? So John chapter 15 verse 11 sabi doon, Jesus didn't say that as long as you are happy, do it. Hindi niya sinabi yun. Sabi doon sa John chapter 15 verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be in full. Yung joy na nanggagaling sa Diyos ay walang kapantay, walang katulad, hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. And that's when we put ourselves in the presence of our God. When we put ourselves in the presence of our God, we will feel that everlasting joy, everlasting peace, everlasting comfort. Na kahit nandito ka sa lupa, mararanasan mo. Akala kasi natin, mararanasan lang natin yun kapag nandun tayo sa langit eh. Pero if you are in a right relationship with God, patuloy na mararanasan mo yung never-ending joy, peace, and comfort. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi doon, all scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So kung may mga bagay na tinuturo ang mundo sa atin, di ba maraming tinuturo ang mundo sa atin, sabi na, believe in yourself, maniwala ka sa sarili mo. O kaya sundin mo yung puso mo. O kaya maging totoo ka sa sarili mo. O kaya live your own truth. Maniwalaan mo kung ano yung alam mong tama. O kaya pag sinabi ng mundo na, gawin mo lang yan, basta masaya ka. Pero, if we know the scripture, sabi doon, that the scripture is been given by God as inspiration to each and every one of us. Para saan? For doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. And when we live in righteousness with God, we will experience everlasting joy, peace, and comfort. Last na lang, last verse. Hebrews chapter 4, verse 12. In Hebrews chapter 4, verse 12, sabi doon, for the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrows, and is a discerning of the thoughts and intents of the heart. The word of God is living and powerful. Sabi nun, powerful than sharper than a two-edged sword. Sabi din kanina sa Joshua chapter 1 verse 8 that we should meditate the word day and night. Bakit? Sabi din piercing even to the division of the soul and of joints and marrow. Diba? Sa kuya Jason, Hebrews 4 verse 12. Sabi nun, diba? The division of the soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts. Para alam natin yung mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. That's why we should meditate the word of God day and night. For us to live in righteousness. For us to live in holiness. For us to live in Christ. Amen? Amen.
So this is my challenge to each and every one of us. Not just to you, but also to every one of us. Maging doon sa mga nanonood. Being a Christian is not just living a life of comfort na nanggagaling sa sarili natin. But being a Christian is living a life that is yung pinangungunahan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa buhay na yan, kapag pinangunahan ni Kristo yan, you will feel and you will experience abundance. When you follow Christ, you will experience comfort. When you believe in Christ, sunod-sunod ang blessing. When you make yourself one with Christ, everything na pwedeng manahin ng ating Panginoon Jesucristo sa ating Diyos Ama, makukuha rin natin. Dahil nabubuhay tayo nang naayon sa sinasabi ng ating Panginoon. Meditate on the Word of God day and night. Walang sablay. Isang verse sa umaga, isang verse sa gabi, walang problema. You are meditating on it day and night. God will speak on it. God will speak to you. God will give you revelation. Dahil alam niya, nakikita niya yung faithfulness mo. Nakikita niya yung commitment mo. Kaya nga palaging nire-remind sa atin na we should be connected with God 24/7. In Scripture and in prayer. And the life that God has entrusted to each and every one of us. Huwag nating sayangin doon lang sa mga makabundong bagay or doon lang sa mga sinasabi ng mundo. Paniwalaan natin palagi or sundin natin palagi yung mga sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. So let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word, O God. Salamat, Panginoon, for guiding each and every one of us, O Lord, and reminding each and every one of us, O Lord. Yung mga sinasabi, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon, ay mas less kaysa sa mga sinasabi mo sa iyong salita, O God. Panginoon, hayaan niyo, Panginoon, na matuto kami, O God, na maniwala at magtiwala sa mga sinasabi mo ng ayon sa iyong salita. And help us, O Father, to live a life, O Lord, which is blameless and holy upon your sight. Continue to help us, guide us, O Father. We thank you and we glorify you. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. 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 Sino po ang na-bless sa salita ng Diyos? Amen. Palagi na nating isa sa buhay, meditate ang salita ng Diyos. Dahil po sa Joshua, narinig na natin na kailangan po natin na mag-meditate day and night, day or night, kundi day and night. So sa umagang ito, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Sino po ba ang na-bless, pinagpapala ng ating Panginoon? Amen. Sa financial, sa physical, sa spiritual, di ba pinagpapala po tayo ng Panginoon. Sa ating mga business, sa ating mga trabaho, pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. So sa umagang ito, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. So gusto natin ang pagpapala sa ating Panginoon, bubuksan ng Panginoon ang window ng heaven according to Malakay chapter 3 verse 10. So alam na natin na sa ating pagbibigay, ang Diyos magbalik sa atin ng siksik, liglig at nag-uumapaw. So sa umagang ito, pangunahan po tayo ni Nanay Lina sa panalangin.
Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa narinig naming salita na kami po ay hindi magtitiwala sa aming sarili, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Tayo yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami naman po ay nakarinig ng iyong salita. At ang salitang iyon, Panginoon, ang siyang gagabay sa amin sa araw-araw naming pamumuhay, na nawa ma-meditate namin ang iyong salita araw-araw, Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, ang mga salaping ito na aming ihahandog sa iyo. Nawa, Panginoon, ito'y magamit lamang para sa iyong kaluwalhatian, para papalaganap ang iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, basbasan niyo po ito at nawa ang mga kapatid ko na hindi makapagbibigay, Panginoon, pagpalain niyo rin po sila. At anuman, Panginoon, ang pinagmumula ng mga handog na ito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na pagpalain ninyo. Ang mga kamay, Panginoon, na siyang gumagawa, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain at patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malakas na pangatawan upang patuloy kaming makapaggawa ng mabuti at para lang sa iyong kapurihan, Panginoon. Ito po ang aming handog, Panginoon, pagbasbasan niyo ito, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. It's time to ring your offering. Everybody thank the Lord for your blessing. When you give, the windows are open for you. This is your season. Press down, shake it together, running over every good measure. So see which God can give this to you. This is your season. Now, 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 now. This is your season. Now, 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 now. This is your season. Dadako na po tayo sa mga announcement. Sino? Kuya Jason. Ayan po. Gandang umaga po sa ating ulit. Ang announcement po natin, ito po ating Shabbat reading po sa ating pagbubulay-bulayan po sa every Friday po. Patuloy po nating basahin ito at ating i-share sa ating pamilya biologically, and mostly yung pinag-aaralan po natin sa ating discipleship is i-apply po natin yon every Friday po. Not for us, but sa ating mga kapitbahay. Iayain po natin sa atin sa mga Bible study at patuloy nating panalangin na makakilala din po sila sa Panginoon. Sige po, tinatawag ko na po si Kuya Raymond for last priestly blessing po. Amen. So, bless. Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. And let's raise up our hands and thank the Lord for all the things that He had done for each and every one of us. Maraming salamat po, Diyos. Thank you, Lord, for the love, your grace, your mercy upon each and every one of us, O God. Thank you, Lord, for not leaving us nor forsaking us, O Lord. Thank you, Lord, O Lord, for believing in each and every one of us. And thank you, Lord, for your word, Panginoon, that is teaching us, O Lord, every day of our lives, changing us from glory to glory, setting us free from the bondage of sin and death. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, for your continuous guidance and protection on each and every one of us, O Lord. Maraming salamat, O Diyos. Thank you, Lord. We glorify you and magnify you, O Lord. Thank you, Lord. Even, O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa niyo sa bawat isa sa amin. Even though we don't deserve it, O God, you still give it to us, O Lord. Maraming salamat po, Diyos. And even, Panginoon, sa pag-uwi ng bawat isa sa amin, continue to guide each and every one of us, O Lord. Makauwi ang bawat isa sa amin safe and sound, O Lord. Provide the transportation ng bawat isa, O God. Even yung mga kapatid namin, sila Nanay Ana, Tatay Bing, Panginoon, who is in travel right now, O Lord.
Gabayan niyo po sila hanggang sa makauwi sila, Panginoon, dito sa Pilipinas, O Lord. And let your joy, O Lord, ay maranasan ng bawat isa sa kanila, O God. Even to each and every one of us, O Lord, for this whole week, Panginoon, hayaan niyo na maranasan namin, Panginoon, ang pagpapala, ang kasaganaan, O Diyos, na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Continue to fill each and every one of us, O Lord, with your love, your grace, your mercy, your blessing, O Lord, your abundant blessing na mararanasan namin, O God. Hanggang sa muli namin pagkikita-kita next week, we will share of how good you are to each and every one of us, O Lord. Maraming salamat po, Diyos. We glorify you and magnify you. Let's raise up our hands to the Lord and receive the priestly blessing. May the Lord bless us and keep us. May the Lord make His face shine upon us and be gracious unto us. And may the Lord lift up His countenance towards us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless everyone and see you next week. Ingat po.